Ito po yung bago sa nangyayari sa ICC at sa Duterte. Kung yung mababalitaan, may report po na umalis ulit si Sara Duterte kahit na meron pong papalapit na trial sa Senado, yung impeachment trial na ay yung impeachment process ay magsisimula ng June 2. Pero ang balita po ay umalis nga si Sara at babalik daw ng dahig sa Netherlands. May posibilidad ba na itong biglaang pag-alis na ito o itong pagbalik ni Sara doon sa kanyang ama ay dahil dito sa mga nababalitaan at nangyayari on record na yung mga request, petition o motion ng mga abogado ni Duterte led by Attorney Nicolas Hoffman ay nababasura, nire-reject. Baka hindi nagugustuhan ni Sara itong nangyayari. Alam nyo, may report na milyon-milyon ang ibinabayad ng mga Duterte sa kanyang abogado, pero lahat ng request ay binabasura. Katulad nung una, isa-isahin natin. Una, yung kanyang petition o request na mag-inhibit yung dalawang judge kasi raw ay bias ang dating, ni-reject yun. Hindi ho yun pinatulan ng ICC. Pangalawa, yung issue tungkol sa disqualification. Pinadidisqualify niya yung dalawang lawyer o dalawang judge ng ICC. Nagsalita na po yung presidente ng ICC na walang jurisdiksyon ang mga abogado ni Duterte na magpetisyon at mag-request ng disqualification kasi sila lang ang mayroong authority nito. Binasura na naman. Ngayon, by June, posible na hong magkaroon ng desisyon doon naman sa petisyon na jurisdiksyon. Meron bang karapatan, jurisdiksyon ang ICC sa kaso ni Duterte? Binigyan na po ng deadline ng ICC hanggang June 9 ang mga abogado na sumagot tungkol dyan, lalo na po ang prosecutor. So ayaw kong pangunahan, abangan natin. Okay? Yung request na pauwiin o illegal ang pag-aresto kay Duterte, biktima ng politika, hindi rin ho yan pinagbigyan at pinansin ng ICC. Katunayan, ang galaw ngayon ng ICC, patuloy na tinatanggap ang mga reklamo, ang mga complainant, ang mga dokumento na magpapatunay sa crime against humanity. In other words, lalo pong nadidiin si Duterte sa aking pong analysis at opinion dyan sa nangyayari. Kasi sa halip na yung kanyang mga abogado ay pumokus dun sa ebidensya, ang focus ngayon ay yung jurisdiction, disqualification, inhibition, ayan. Kaya nga ang dating sinabi ko noon na ginagalit lang ng mga abogado ni Duterte ang ICC kasi ganun ang galaw. Sa halip na paghandaan yung ebidensya at aralin para may laban sila, ang ginagawa ay kino-question ang jurisdiction, ang authority ng ICC. Di ba? Para bang tumira ka sa isang hotel, pero sa halip na magpasalamat ka doon sa may-ari ng hotel dahil magandang accommodation, pero sinisilip mo at lagi mong binabanatan yung may-ari ng hotel, kung ano mang meron sa hotel doon, ini-expose mo at sinisiraan mo. Abay, paano ka bibigyan ng magandang serbisyo? Ganon ang description ko sa ginagawa ng abogado ni Duterte. Kaya may posibilidad na itong pagbabalik ni Sara sa Netherlands ay para ayusin ito. Kasi nakikita niya puro talo, puro deny, puro basura ang kanilang mga galaw. Delikado yan. O huwag kayong magalit. Mga DDS, maging matalino naman kayo. Kahit paminsan-minsan. Kung inyong papakinggang mabuti ang sinasabi kong ito, hindi ito banat sa mga Duterte. Ito ay malasakit kay Duterte at kay Sara. Kasi ang lumalabas ngayon, yung gusto nilang mangyari, aba hindi nangyayari. Kung alam ko namang alam ng mga Duterte at ni dating Pangulong Duterte, ang galaw ng kanyang abogado kasi merong client-lawyer relationship. Hindi gagalaw ng kahit anong request, motion o petition ng isang abogado kung hindi alam ng kanyang kliyente. In other words, alam ito ng mga Duterte ginagawa ni Attorney Hoffman. Pero natatalo. So kaya siguro, i-evaluate nila, aayusin nila ang diskarte. Kasi umuusad na yung araw. Lalo na pag nireject ng ICC ang pag-question sa jurisdiction. Delikado yan. Ibig sabihin, tuloy na tuloy ang trial sa September 23 ngayong taong ito. Kaya yan ho ang posibilidad ng sugod ni Sara sa Netherlands para alamin ito sa kanyang abogado, sa kanyang mga abogado na binabayaran nila ng di umano milyon-milyon at saka ng kanyang ama
dahil nga ho sa natatalo ang kailang request at mga motion at petition. Ayan ang update yan. So, ulitin ko mga DDS, makinig kayong mabuti. Hindi ito bati ko sa inyo. Ito ang totoong nangyayari. Wake up call sa inyo ito. Kasi meron ho kasi mga DDS, pag nabanggit ng pangalan Duterte, ang sabi nila, binabanata na kaagad Hindi nakakaintindi ng topic. Hindi nakakaintindi ng constructive issue. Hindi nakakaintindi ng lehitimong issue. Kanila, pag nabanggit Duterte, akala kalaban na, binabanata na. Ay para kayong mga abogado ni Duterte, laging saradong isip, parang politikong Pilipino dating, naloko na. Anyway, please like, share, subscribe kung hindi pa. Sunod na pag-usapan natin ito, good news ito. Police visibility dito sa Metro Manila. Ipinag-utos na po ni Pangulong Marcos sa DILG, Secretary at PNP Chief. Kasama na ang NCRPO. Ibig sabihin, tayong mga taga dito sa Metro Manila na meron yata tayong 20 million ng mamamayan dito, huwag tayong magpapanik, don't panic, huwag kayong mag-aalala pag dumami po ang mga pulis na nakadeploy sa iba-ibang lugar sa Metro Manila. Mobile Patrol, Intelligence Community, Intelligence, Counterintelligence, anumang operasyon. Kasi bahagi yan ng police visibility. Visibility para ho mabigyan ng proteksyon ang mamamayan dito sa Metro Manila. Palalakasin din po yung 911. In 3 minutes ay makakaresponde ang pulis. Dito lang ho sa Metro Manila, sisimulan ito pero ito ipakakalatin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ang police visibility at 911 operation. Ayan po yung galaw. Ang sabi ng PNP, aabot ng mga 20,000 na mga pulis dito sa Metro Manila ang kanilang i-deploy 24/7. Kaya ko ito binabalita, huwag kayong magtataka, huwag kayong magugulat kung marami kayong nakikitang kapulisan, mobile patrol na umiikot-ikot sa ating mga barangay, sa ating mga kalye, sa ating komunidad. Bahagi yan ng proteksyon. Bahagi yan ng police visibility. Dahil utos ng Pangulo, proteksyonan 24/7 to serve and protect ang dapat gawin ng kapulisan sa ating mga mamamayan. Pero unahin ang Metro Manila at tuloy-tuloy yan hanggang mga probinsya, sabi ni Secretary Remulla. Ang gandang utos niyan, ang gandang balita niyan. Okay? Kaya kayong mga OFW, mga Pilipino sa abroad, huwag kayong mag-alala. Dahil kung nandito sa Metro Manila inyong pamilya, protektado kayo. Huwag kayong maniwala sa mga fake news na kung saan ang gagaling na panggugulo, panlilinlang para siraan ang ating gobyerno. Kasi ayaw nilang tumigil. Kahit na mayroong reconciliation na ni-offer si Pangulong Marcos, ayaw tumigil ng mga anti-Marcos. Patuloy silang mahanap ng butas, patuloy na sinisiraan, patuloy nila na binabaliktad ang sitwasyon. Pinapalabas walang ginagawa ang gobyerno, samantalang 24/7 tuloy-tuloy ang mga kautusan, programa at pagmamalasakit ng Pangulo sa mamamayang Pilipino, pero patuloy pa rin sinisiraan at binabaliwala ng grupong makapili, makasarili at merong political agenda. Alam mo na yon, alam na ninyo yon kung sino. Please like, share, at forward po ninyo itong mga video ito na ating pinag-uusapan for information sa lahat ng Pilipino dito at sa abroad. Diba?